ako magpapaligoy-ligoy pa. Nung kailan sinabi ko kay Kiko na kausapin ka, sapagkat gusto ko makasama ka namin eh. Pero nangyari, ininsulto mo na ako, sinulsunan mo pa yung mga taga-Pierre para kalabanin ako. Kailanman ay hindi ako nalulsol. Kung may ginawa ko sa mga tao mo, dahil may ginawa rin sila sa akin, yan ay personal ko. Wala ako sinama sa mga kasama ko sa sarili kong problema. Aba, magaling ito. May prinsipyo. Pwede na ipagpatayo ng ribulto. Hindi ba? Hoy, makinig ka sa sinasabi ni Mr. Llanes. Makakala mo, pumarito siya para makiusap sa'yo. Ang totoo niyan, pasalamat at kinakausap ka pa eh. Berting, huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Alam kong gusto mong maghari-harian sa Pierre sapagkat ambisyoso kang tao. Pero hindi mangyayari ang iniisip mong yan. Kung tinalo mo man ang ilan sa mga tauhan ko, huwag mo akalain kalilimutan ko na lamang yan. Kahit na wala sa katuwiran ng mga tao mo. Oh, bakit? Ngayon mo na alam? Kaya ka ba nagsama ng ganyang karami? Kung sa bagay, balita kasi kanya. Aba, Mr. Llanes, sisipakin ko na ito. Huwag mo na, Kiko. Aabot tayo dyan. Kung hindi siya makikinig. Ipinapaalala ko lamang sa'yo na napakaliit mo para kalabanin ako. Alam mo bang para ka lamang alikabok sa gitna ng tipagan? Pinaalalanan din kita, Mr. Llanes. Ang maliit na lekabok ay nakakapuwing at madalas nakakabulag. Ka na mag-isa, mag-aaway lang tayo. Hindi tayo mag-aaway. Inaaway mo ako eh. Dita, teka nga lang. Eh bakit ka ba nagkakaganyan? Kasi nagsiselos ako kay Chuck. Eh bakit ka nagsiself kay Chuck? Kasi mahal kita eh. Ano problema mo? Eh mahal din kita.